napakabuti po ng Panginoon kasi kung nandito na po ako, sasabihin ko pong blessed na blessed po ako. Kasi meron yung mga church family natin na nakikipagpapatatagan sa ating mga pananampalataya as well, nakikipag-pray para po sa atin. So, napakabuti po ng Panginoon kasi from Philippines, na wala akong balak na pumunta na dito sa Hong Kong kasi sa akin wala yung vocabulary ko na magpunta sa abroad. Pero siguro talagang ginawa ni Lord ng paraan para makapunta po ako dito kasi hindi lang po siguro magtrabaho pero meron rin po sigurong mission na pinapa-accomplish si Lord sa akin. So to God be the glory kasi nung nasa Pilipinas ako, sabi ko, Lord, pag nasa Hong Kong na po ako, please, sabi ko, do not bring me to the test. Kasi sabi ko, pag test na po yung maano sa akin, baka hindi ko kakayanin. Okay lang kung exam kasi meron pang mga multiple choice. Pero pag test na po kasi, sa mga tulad natin, mga mananampalataya, bihira na po yung nakakapasa sa mga test. So, to God be the glory na pinunta niya ako dito, na kung ano po yung hirap ko sa Pilipinas na bilang farmer. Pero pagdating ko dito, yung amo ko is a good Christian. Believer rin siya, kaya every Saturday night, nagba-Bible study rin po sila. Presbyterian po ang mga amo ko. So, every time na may Santa Cena sila, gino-join nila ko. Eh, sabi ko, Lord, napakabuti mo kasi nung nasa Pilipinas ako, maghapon ako sa under the sun, sa garden. Pero dito, nasa magandang amo, nasa magandang bahay, tapos may pananampalataya pa. Tapos 2 pusa lang pong alaga ko. Kaya sabi ko, grabe talaga si Lord, no? Kung promise niya, hindi niya babaguhin, na sabi niya, hindi kita papabayaan kahit kailan. Kaya tayo pong mga magkakapatid, magpatibayan po tayo, mag-pray po para sa bawat isa, magtulungan po tayo para sa ikagloria po ng ating Panginoon, at maghayo rin po tayo para yung mga nawawala po mapalapit natin sa Panginoon. To God be the glory po. Yun nga, wala akong kinikilalang Diyos. Hindi ako naniniwala hindi ako naniniwala sa Bible lahat. Kasi sabi ko, nabubuhay naman tayo araw-araw parang gano'n. Sabi ko, Lord, pagalingin, kasi nagkasakit yung anak ko nagka-seizure siya. Lagi namin siya dinadala sa hospital, parang gano'n. Sabi ko, Lord, pagalingin mo lang yung anak ko. Hindi na ako iinom, sabi ko talaga, hindi na ako iinom, hindi na ako magbibisyo, alisin ko lahat yan. Tapos, hindi ko alam, parang sa isang just click lang talaga. Sabi ng doktor, okay na yung anak ko. So sabi ko, okay, pwede na daw kami lumabas. So, hanggang sa ngayon, nagsisissure siya, pero hindi na malala, hindi na siya parang nagiging epilepsy, parang tapos talagang inalis ko na yung paninigarilyo ko, inalis ko na yung pag-inom ko, inalis ko na yung pagmamariwana ko dati. So sabi ko, Lord, aalisin ko to, pero tulungan niyo kasi hindi talaga ganun kadali na alisin yung bisyo Kasi pag nakikita ko yung mga kapatid ko na naninigarilyo pa rin, parang gusto ko siyang balikan, pero ayoko na talaga. Sabi ko, ayoko na talaga, kahit pag inom, ayoko na rin, tinanggihan ko na siya. Sabi ko, thank you Lord, kasi nakalaya ako doon. Akala ko maganda siya tignan. Pero kapag iisip na, parang hindi talaga siya magandang tignan na. Tapos nang nandito na ako sa home, hindi, kasi sa Pinas, nagsisimba ako, nag-church pa ako, pero hindi pa ganun kapulido or hindi ko pa masyadong naiintindihan talaga lahat. Nung nag-CLDP ako, doon ko naunawaan lahat na, okay. Mas lumalim pa yung pagkakaintindi ko, pagkakaunawa ko. Then, saka ko nasabi, I made the best decision of my life to follow Jesus Christ. So, ayoko na bumalik. So, no-turning back talaga. Ayoko na. Sympathy ko. Teacher Kat, thank you Teacher Kat, thank you po Pastor, thank you po Pastor, thank you po sa lahat kasi talagang Alam mo yung pag-iinom, mga vision niya,
nakakababa ng puso. Although feeling mo, hinat ka, inta. Ayun. Pero sa mata ni God, nakakababa. But anyway, by the end of the day, God is still merciful sa'yo. Kahit lulong ka sa mga bisyo, still loves you. Hindi kanya pinapayan.